Alright. So, kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So today, magbibigay lang ako ng final conclusion natin mga kaibigan. I'm so sorry kung merong mga napasunod, no? Patungkol sa paggamit natin ng muriatic acid sa pagdedeklag ng printhead. Okay. So, the first time na nag-experiment tayo patungkol dyan sa paggamit ng muriatic acid mga kaibigan in declogging a printhead, so far okay naman, no? Pero with that, very careful yung ginawa natin, no? Successful naman siya mga kaibigan. But then there's this one na nagtanong kung ano yung output. Well, actually okay naman talaga siya. Okay naman talaga siya. But the risk is yun ang mataas mga kaibigan. That takes up to 90%, no? Effective siya sa pagdeclog ng barado. Pero when it comes to post result, no, kung okay ba siya o hindi, diyan tayo 50-50 mga kaibigan. Well, to be honest mga kaibigan, no, sa unang declog natin, naging successful yon. Kasi isang kulay lang naman ang may problema, no, which is yung yellow. Okay pa yung printhead during that time. Sa pangalawa naman mga kaibigan, but this is on an experimental mode mga kaibigan ha. This is not for my client, no? Katulad ng sinabi ko sa video, hindi para sa client ko or whatsoever. Para sa atin 'yon. And we found out mga kaibigan, sa ginawa ko na last sa printhead ko mismo, sarili ko 'yon mga kaibigan. So, we have no liability. Pero yun nga lang, since na-upload sa YouTube, baka mamaya may gumaya. And since nasabi ko naman doon mga kaibigan, I apologize kung sakali bang may na-influence doon. Pero katulad ng nasabi ko, during that time, we're on an experimental mode. Yung last upload ko mga kaibigan, bawiin na natin yon. Alright? Okay si muriatic acid sa pagdeclog. Nililinisan niya yung way, yung daanan ng ink, for example. Kasi muriatic acid can liquefy kung ano man yung nakabara doon sa printhead. And speaking of can liquefy, can burn, there is this risk na posibleng masira yung printhead mga kaibigan. Yes, that is parang kapag magdedeclag tayo using muriatic acid, let's just say there's just this little chance, percentage para ma-restore siya. Alright? And to conclude mga kaibigan, sa paggamit ng muriatic acid, effective siya sa pagdeclog, but in terms of output, medyo hirap tayo doon mga kaibigan. So, I therefore conclude that from now on, nahumaling lang tayo. Kasi syempre, we are on an experimental mode. Naghahanap lang din tayo ng solusyon. I do not, or binabawi na natin yung statement natin na okay si muriatic acid. Kasi kahit gaano ka careful doon, as in, kahit konti lang yung ilagay mo, wala meron at merong masisirang components, mga kaibigan, sa ating printhead. So, please, if you don't want, ako na nagsasabi, based on my experience natin, at least napatunayan natin yun sa ating experiment, printhead declogging using muriatic acid is a 50-50 solution. Okay? Ma-declog man natin yung super barado, but kapag isasalpak na natin, magkakaroon tayo ng problema dyan. Kahit gaano tayo kaingat mga kaibigan. So don't take risk to use muriatic acid anymore. Mahirap yon. And it's not recommended. It's just a beauty of thing na naghanap tayo ng solution if how to solve the problem. And my final conclusion, nope. We cannot recommend or we cannot use muriatic acid for printhead declogging, especially if we're on a business sector. Kung sa atin yung nasira, okay lang yan. Personal natin yon. Pero para sa mga clients, no. Abono tayo dyan kung sakali. At least, yun ang napatunayan natin sa ating experiment. Kung okay ba si muriatic acid sa pagdedeclog ng printhead. Okay siya, actually.
Nag-success naman yung ginawa natin na una. Pero yung pangalawa, nasira na yung printhead. At least that's our conclusion. And maraming salamat po sa inyong panonood. No good si muriatic acid sa pagdeklag in terms of post output.